Samantala, 6 sa bawat 10 Pilipino raw ang namamatay nang hindi nakakapagpakonsulta sa doktor. Ayon po yan sa pag-aaral ng Asian Development Bank. Ang kwento ng mga kababayan nating walang regular na access sa mga health center sa Saksi Special Report na ito. Tuwing may dadapuan ng sakit dito sa sitio Makantog, Tanay Rizal, hindi doktor o ospital at ni hindi nga health center ang una nilang tinatakbuhan. Marami raw ang sa dasal at sa mga halamang gamot na lang umaasa. Ang pinakamalapit kasing health center, daan-daang kilometro pa ang layo. May anong tawag dyan eh? Kulot-kulutan po. Tinatapal pag may lagnat. Epektibo ba naman po? Kapag yung hiyang ka, pag hindi naman hahanap ng panibago. Bahala na po ang Panginoon at saka pupunta nga lang po ako sa Makantog para manghingi ng gamot doon. Dahil hirap makakuha ng malinis na tubig, karaniwang sakit dito ang diarrhea. Si Rose kinailangang buhatin sakay ng duyan para maibaba ng bundok patungong health center dahil sa pagsusuka at pagdurumi. Mahirap talaga kasi pagkaramdam ko noon, di na ako aabot ng ospital eh. Gusto sana namin dito, meron nakaabang. Para hindi karakaraka na ibababa mo pa. Ang tanging pag-asa nilang nakikita, ang kada buwang pagbisita ng mga health workers sa kanilang lugar. Halos 2 oras na paglalakbay sa maputik at mabatong daan ang tiyanaga ng grupo ni Mirna, ang midwife sa Barangay Health Center. Kaya pa? Super! Exercise ito, exercise. Yung puso mo, pag talagang gusto mong makatulong, no, talagang iisipin mo rin na magampanan mo ang iyong trabaho. At siyempre, may pagmamahal rin siyempre tayo sa tao. Pero ang 19,000 tao mula sa 13 sityong responsibilidad ni Mirna, halos 4 na beses daw na mas malaki sa target ratio ng Department of Health na isang midwife sa bawat 5,000 katao. Lalong kulang na kulang naman ang mga doktor sa buong Pilipinas. Mahirap siyempre kasi yung focus ng attention mo sa mga pasyente at saka yung area, minsan hindi ko makaya. Kaya ang ilang buntis, kahit pinapayuhang bumaba ng bundok bago ang kanyang kabuanan, mas pinili na lang na mga anak sa kamay ng mga hilot o kapitbahay. Layo-layo po kasi ng bababaan. Diyan pa po sa Rawang. They should also get to lying in as soon as possible dahil kung may complication, ililipat sila sa ospital, which is the higher level of care. Batay sa pag-aaral ng Asian Development Bank, 6 sa 10 Pilipino namamatay nang di natitingnan ng doktor. Ang kakulangan sa serbisyong medikal, isinisisi ng ilang grupo sa 45 billion pesos na budget ng gobyerno sa kalusugan ngayong taon. Sinasabi ng ating World Health Organization at least 5% ng iyong gross domestic product or gross national product ang ibigay mo. Batay sa laki ng ating gross domestic product, umaabot ang 5% na yun na halos 460 billion. So napakalayo, 45 against 460. Halos 10% lang ng ideal ang naipoprovide ng ating gobyerno. Gusto namin lahat ng health center, at least one health center in every municipality, primary care medicines, no? That should be coming from the LGU budget. Pero alam namin na kuminsan, ang mga LGU because of procurement issues, hindi sila nakakabili ng enough na gamot or yung nabibili nila, kasi kung nasa malayo kang munisipyo, malayo yung walang pharmacy o ano, so mahal yung gamot na nabibili nila. Hanggat salat pa sa serbisyong medikal ang marami sa mga barangay, patuloy pa rin ang pagbabadya ng panganib sa buhay ng bawat Pilipinong nagkakasakit. Para sa Saksi, ako si Tina Panganiban Perez, nag-uulat.